read together. Scriptures reading taken from 1 Corinthians 5, verses 6 to 8. Your glorifying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Lord God, salamat po sa mga salita mo. Kayo po ang magpala. Kayo po ang mangusap sa amin. Ihayag mo po ang katotohanan ng iyong mga salita. Holy Spirit, manifest in our midst. Kayo po ang may kakayahan lamang magturo sa amin ng lahat na ito. Kaya itago mo po ako sa iyong presensya upang ang iyong mga salita lamang ang maihayag ko, Lord God, sa pangunguna mo. Salamat, Lord. We praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. Unleavened bread. Ano ba ibig sabihin ng unleavened bread? Bakit ba sinasabi ni Lord na tayong lahat daw ay lahat dito daw, truly tayo daw lahat ay mga unleavened bread. Ano ba ang unleavened bread? Leavened, sorry. Just Correct pronunciation, unleavened. Nabisaya ko doon, unleavened. Okay, sige. Thank you, sis. Meron tayong dito eh. Unleavened bread. So, tingnan natin. Bigyan natin ng kaunting background. Ano ba ibig sabihin ng unleavened bread? Di ba ang leaven is yung walang yeast. Di ba ang yeast is yung nilalagay pampaalsa sa masa. Kaya tignan natin, bakit ba sinasabi tayong natin unleavened na daw? Bigyan natin ng kaunting background ang ating ngayon para maunawaan natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon na unleavened bread tayo. In the Bible, pag binasa natin ang Bible, ang Old Testament is lahat siya ay patungkol kay Jesus Christ. Meron lang siyang mga hindi siya direct na sinasabi, pero ang lahat ng mga nasa Bible, it is about about Jesus Christ, the coming of Jesus Christ. Kaya ang Bible, ang Old Testament, meron silang mga 7 mga feast na ang children of Israel ay in-instruct ni Lord para ipagdiwang itong mga feast na ito. At ito nga ay lasting ordinance. From year to year, kailangan nilang i-celebrate ang mga feast na ito. So, sa Bible, yung Old Testament, ang mga feast na ito ay sinasabi nga, 7 ito, at ang first 4 na mga feast dito, ito ay patungkol sa first coming ni Jesus. So, yung Feast of the Passover is the death of Jesus. Kaya nakita natin, di ba, si Jesus Christ, ito ay naganap na, si Jesus, He came, siya yung naging Passover lamb, siya yung naging handog para sa ating kasalanan, kaya siya ay Passover. Tapos may sinasabi dito, Feast of Unleavened Bread. Ito naman ay patungkol ito sa burial ni Jesus Christ. So ito yung titingnan natin ngayon. Tapos meron dito, Feast of the First Fruit. Ito ang resurrection ni Jesus. Naganap na rin ito. When Jesus Christ died, He resurrected on the 3rd day. Pagkatapos yung Feast of the Pentecost, ito naman yung sending of the Holy Spirit. Dumating ang banal na Espiritu sa lahat ng mga nananalig kay Jesus Christ. So naganap na itong itong mga feast na ito, itong patungkol na ito lahat kay Jesus. Ngayon yung mga 3 feast na sineselebrate nila, ito na may patungkol sa second coming ni Jesus. Kaya nandito na tayo, iniintay natin itong trumpets, kasi di ba, ito yung sineselebrate to give ang paparating na magiging kaganapan na sa paghudyat ng malakas na trumpeta ay i-regather niya ang lahat ng mga anak ng Diyos. Ito yung rapture na sinasabi. At pagkatapos ng trumpet, sinaselebrate nila ang atonement, at ito naman ay pag-alaala sa gagawing restoration ng Diyos sa bansang Israel. So, ang lahat ng maiiwan dito, after ng tawag dito, rapture, yung mga Israelita, ililigtas siya ng Diyos. Lahat ng mga Israelita, lahat ng hindi nanalig kay Jesus na siya pala ang Messiah, they will come to know Jesus Christ as the Messiah. Kaya ang mga Israel is maliligtas. Ito yung atonement, ito ang restoration ng Israel. Though dadaan sila sa tribulation, lahat ng mga Israelita ay maliligtas.
At pagkatapos, ito namang tabernacles, ito na yung after na ng tribulation, itatatag na ni Jesus Christ ang millennial kingdom. Kaya ito yung sinaselebrate so that ito ay pag-alaala, ito ay para sa darating na millennial kingdom ni Lord. Kasi nga God will tabernacle, yung presence ni Lord, siya na yung magre-reign sa atin. So tingnan natin yung feast, the unleavened bread. Bakit ba sinasabi tayong unleavened bread? Ang mga Israelita, kung maalala natin, ang time ng mga Israelita, nung sila ay dineliver ng Diyos sa kamay ni Pharaoh, dineliver ng Diyos sa Egypt, di ba yung mga Israelita ay on the night ng Passover, sinabi ni Lord, lahat ng may dugo, nagpatay sila ng mga hayop na walang kapintasan. At yung dugo ng mga hayop na yon ay inilagay sa hamba ng mga pintuan. Kaya't lahat ng mga may bahay, yung mga firstborn nila, ng mga anak ay hindi namatay. Sila ay naligtas. And it speaks of Jesus Christ Himself. Ngayon naman, nung sila ay, nung gabi niyon na inilikas sila ng Diyos, ang mga Israelita, wala silang nadala kahit ano. Ang nadala lamang nila is provision para sa kanila pagkain is, sabi dito, and they bake unleavened cakes of the dough which they had brought out of Egypt, for it was not leavened, because they were driven out of Egypt. Sila ay tinutulakan na sila ng mga Ehipto na lumabas na sa kanilang bayan. Kasi nga after na gumawa ng himala ang Diyos, pinakita niya ang lahat ng mga salot at namatay na ang mga firstborn nila, natakot na sila. Kaya pinagpilitan nila na lumabas na sila ng Ehipto. And so, they could not wait. Ito mga Ehipto na ito. Nor, ito daw sila, they cannot wait and could not wait, nor had they prepared. Ito palang mga Israelita, hindi sila nakapag-prepared ng anumang provision sa kanila. So, ang naihanda lamang nila is tinapay na wala ng libadura. Ibig sabihin, ang tinapay na walang libadura, sinasabi sa atin, walang yeast. Kapag tayo daw na mga anak na ng Diyos, na tayo ay na-connect na, tinanggap na natin ang Passover, si Jesus Christ Himself as our Passover, at tayo ay nakipag-isa na sa kanyang kamatayan, it relates to the burial of Jesus. Yung ating kasalanan ay kasama ng namatay sa kasalanan, sa kanyang pagkalibing. So tayong lahat na tumanggap kay Jesus Christ ay sinasanctify na ni Jesus. Sinasanctify na tayo ng pangsus. Kaya sinasabi na wala na tayong yeast. Kasi nga kapag tinanggap natin si Jesus, lahat ng anything that is unholy sa atin, lahat ng mga sin, pinalaya na tayo ni Jesus Christ sa kasalanan. Kaya wala na tayong yeast na sinasabi. Wala na tayong leaven. Wala na tayong yeast. At itong yeast na ito, leaven, ay sumisimbolo nga ito sa kasalanan. Ito ay sumisimbolo sa anything that is evil, corruption, at sumisimbolo ito sa wickedness. Kaya sinasabi ni Lord na tayong lahat ay unleavened na tayo. Dahil tayo ay binago na ni Jesus, sinanctify na tayo dahil tayo ay nakipag-connect na kay Jesus Christ. Yun ang sinasabi ni Lord na tayong lahat daw ay unleavened na. Kaya walang ibang makakapag sa ating mga kasalanan, walang ibang makakatugon, walang ibang solusyon sa kasalanan natin kundi si Jesus lamang. At yun ang sinasabi ng lahat na tayo daw ay mga bago na. Nilinis na tayo ng dugo ng Panginoong Hesus. At tanging ang dugo lamang ni Jesus Christ ang may kakayanan na maghugas sa ating mga kasalanan. Kaya nung lumikas itong mga Israelita, nung iniligtas sila sa Ehipto, tayo na nakipag-connect kay Jesus na, ay dinelivered na rin ni Jesus. Di ba mga Israelita ay dineliver ni Lord kay Pharaoh at sa Ehipto? Itong Pharaoh, ito ay sinusumbilo ni Satan. At ito namang Ehipto ay sumisimbolo ng mundo. Kaya kapag tayo nakapag-relasyon na kay Jesus, hindi lang natin kilala si Jesus, kundi meron tayong relasyon sa Kanya, nakipag-relasyon tayo sa Kanya. Kasi dati kilala lang natin si Jesus. Pero ngayon,
na tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, nakipagrelasyon tayo sa Kanya. Mas malalim. Hindi lang natin basta kilala siya, kundi nakipagrelasyon na tayo sa Kanya. Mas lalo natin siyang nakikilala habang tayo ay nakikinig ng mga ganitong mga message, teaching, nagba-attend ng mga Bible study, nagbabasa ng Kanyang Word of God. So yung deliverance ng mga Israelita from Pharaoh, ganun din tayo, pinalaya tayo ng Diyos kay Satan. Kasi tayo alipin ni Satan. At tayo ay pinalaya ng Diyos sa mundo. At yung sinasabi nga ng mundo, dahil tayo ay, ano bang tawag dito, yung pagiging diniliver tayo sa mundo kasi wala tayong faith dati. Wala tayong faith, wala tayong pananampalataya. Namumuhay tayo on our own. Malayo tayo sa Diyos. Pero nung tayo ay iniligtas ng Diyos, diniliver tayo sa Ehipto na nagsisimbolize ng mundo, tayo ay nagkaroon na ng faith. Tayo ay meron ng oras sa Diyos. Hindi katulad dati nung nasa mundo pa tayo, wala tayong panahon sa Diyos. Hindi nga tayo ma-attend ng ganitong mga gawain. Pag tayo ay iniimbita ng mga ganitong gawain, tayo ay biglang doon nagsasarado ng mga isipan natin. Hindi natin tanggap ang mga ganitong gawain. At ano pa, yung mga makamundo na talagang iniisip lang natin ang mga sarili natin. Talagang malayo tayo sa Diyos. Yun ang sinasabing mundo. Kaya tayo ngayon is nakatalaga na kay Jesus. We are separate for God. We are set apart for God. Yun ang sinasabi na tayo ngayon is mga unleavened na. Kasi nga tayo ay set apart na kay God. Nilinis na tayo ng dugo ng Panginoon. Tayo ay malaya na. Hindi na tayo lagi ng alipin ng kasalanan. So, yun ang sinasabi na lahat tayo ay wala na yung pampaalsa sa atin. Wala na yung kasalanan sa atin dahil nga tayo malaya na. Katulad ni Jesus, nung siya ay namatay at nalibing, sabi dito sa Acts 2:27, "For you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption." Hindi lang corruption na sinasabi dito, yung kanyang kaluluwa is na-decay sa ano, pero yung sa kanya kasi kay Jesus walang corruption because nga siya is holy at wala siyang kasalanan. Kaya sinasabi dyan. Ngayon, tingnan natin, ang sinasabi ng Panginoon Jesus dito, kailangan daw mag-ingat tayo. Bakit? Patuloy tayong pinapaalalahanan ni Lord bilang tayo ay mga Kristiyano na tayo nga daw ay maging maingat. Bakit? Sabi dito sa 1 Corinthians 5:6, "Your glorifying is not good." Yun daw ating pagmamataas. "Do you not know that a little leaven leavens the whole lump?" So, yung kaunti daw pampaalsa, at ang ginagamit ng pampaalsa dito ay kalimitan, di ba, yung substance na ginagamit ay yeast. So, sabi doon dito, yung kaunting pampaalsa ay nakakapagpaalsa ng masa, ng harina, yung gagawing tinapay. Kaya si Lord Jesus, tayo ay pinapaalalahanan lahat na maging maingat tayo. Kasi nga, ano ba yung mga leaven na sinasabi dito sa Bible? Tingnan natin dito. "Therefore," sabi dito, "purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us." So yun nga daw, tayo daw lahat ay unleavened na. Bakit tayo mga unleavened na? Kasi nga si Jesus Christ ay nasakripisyo na para sa atin. Tayo ay nilinis na ng dugo ng Diyos. Pero sinasabi dito, "Therefore purge out the old leaven." At ano sinasabi dito? "Keep up, therefore let us keep the feast, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth." So, yung tingnan natin ang example ng mga Pariseo. Di ba ang mga Pariseo is sis, pakiano nga dito. Ang mga Pariseo is lagi silang sumusunod kay Jesus. At one time, nung sila ay kasama ni Jesus, sabi dito sa Matthew 16 verse 5, "Now when his disciples had come to the other side, they had forgotten to take the bread."
So yung mga disciples ay kasama ni Jesus this time sa sinasabi sa Bible dito sa Matthew 16. At sabi ni Jesus, then Jesus said to them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Sabi ni Lord Jesus, mag-ingat kayo sa pampaalsan ng mga Pariseyo. So nung sinabi ni Jesus yon, akala na itong mga disipulo ay ang sinasabi ni Jesus na leaven or pampaalsa ay tungkol sa tinapay. Kasi nga, wala silang dalang tinapay. Nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Pero, nung sinabi ni Jesus, ang ginawa nitong mga disipulo, nag-usap-usap sila. Sabi ng mga disciple, kasi wala tayong dalang tinapay. Kaya sinabi ni Jesus na mag-ingat tayo sa pampaalsa ng mga Pariseyo. Pero dahil alam ni Jesus kung ano ang pinag-uusapan nila, sinabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo ba na iintindihan, napakaliit ng inyong pananampalataya? Kasi pinaalala ni Jesus Christ sa kanila ang ginawa ni Jesus na himala. Sabi ni Jesus, nakalimutan nyo na ba ang ginawa ko? Nakalimutan nyo na ba yung 5 pirasong tinapay na pinaghati-hati at pinakain sa 5,000? Na sabi niya, gaano karaming kaing ang lumabis sa 5 tinapay? So, ibig sabihin, ang sinasabi ni Lord Jesus dito, sabi niya, hindi ko kailangan ng pampaalsa para mapakain ko ang 5,000 tao. Ang sinasabi ni Jesus dito is ang ginawa niyang pagpapakain sa tao ay isang himala. Kaya't nung nalaman yun, nung ang mga Israelita ay sinabi yun ni Jesus, nabuksan ang mga isipan ng mga disipulo. At naisip nila na ito palang sinasabi ni Jesus ay hindi pampaalsa tungkol sa tinapay, kundi ito pala ay pampaalsa ng mga Pariseyo. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseyo. Ano ba ang sinasabing pampaalsa ng mga Pariseyo? Sabi dito, Jesus turned first to His disciples and warned them, beware of the yeast of the Pharisee. Ito daw ang pampaalsa ng mga Pariseyo, hypocrisy. Yeast of the Pharisee ay yung hypocrisy. So, ibig sabihin, pinag-iingat ang mga alagad. At ganun din tayo, pinag-iingat tayo ng Diyos sa pampaalsa ng pagkukunwari. Yun ang sinasabi ni Lord, mapagkunwari. Dahil nga katulad daw ng yeast, ang pagkukunwari ay lumalaki. Parang masa. Kapag merong pagkukunwari sa atin, na sinasabi ni Lord Jesus na huwag kayong gagaya sa mga Pariseyo na ito, kasi nga sila'y mga hypocrites, sinasabi ni Lord, mag-ingat kayo sa kanila. Kung sinasabi yun ni Jesus sa mga alagad, yun din ang sinasabi ni Lord sa atin, na mag-ingat tayo sa pampaalsa na pagkukunwari. Katulad daw ng yeast na ito ay umaalsa, ganun din itong hypocrisy, pagkukunwari ito ay makikita sa atin. Ibig sabihin, sabi ni Jesus, walang lihim na maitatago at walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya sinasabi ni Jesus yon kasi kilala natin itong mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo ay sinasabing mapagkunwari dahil nga, bakit sinasabi ni Lord Jesus na mapagkunwari sila? Kasi sila ay mga compromiser. Itong mga Pharisees na ito, mga compromiser sila. Ang ginagawa nila is para mabigyang kaluguran ang tao more than sa Diyos. Kaya tinuligsan talaga ni Jesus ang mga Pariseyo that time. At sinasabi ni Lord Jesus, beware. Mag-ingat din tayo sa mga pampaalsa, sa mga pagkunwari. Kasi ayaw ni Lord Jesus na tayo ang ipiplease natin ay ang tao more than ang Diyos, na katulad ng mga Pariseyo. Kasi si Lord is, ang sa Kanya is walang nasa gitna. Kapag sinabi ni Lord na kasalanan is kasalanan, anong tawag dito? Wala sa Kanyang, walang maligamgam. Ang lahat ay meron lang sa Kanyang init or lamig, walang pwedeng gitna. Kaya sinasabi ni Lord, kapag ikaw ay maligamgam, isusuka ka ni Lord. Kaya sinasabi ni Lord, mag-ingat kayo sa pagkukunwari. Kasi nga itong mga Pariseyo na ito, is ganun ang pinapakita nila kay Lord Jesus. Sila ay mapagkunwari. Kaya di ba sinasabi ni Jesus, gusto nilang manalangin na nakikita ng mga nakapaligid sa kanila, nag-aayuno sila, na parang sila ay yung gutom na gutom. Kasi nga,
pinapakita nila na sila ay matuwid sa harapan ng Diyos. At yun nga, yun ang isa sa sinasabing hypocrisy. Mag-ingat tayo sa pagkukunwari. Kaya si Jesus Christ, alam niya ang lahat ng iniisip nitong mga Pariseyo. Nung ang mga Pariseyo ay kasama nung si Jesus ay nagpapagaling, nagpapagamot, naggagamot siya, gumagawa siya ng maraming himala, sinusundan siya ng napakaraming tao. At ito ding mga Pariseyo, hinahabol din sila. Siya din, yung mga Pariseyo ay nasa likod din ng mga tao na humahabol kay Jesus. Pero alam ni Jesus kung ano ang nasa loob ng mga Pariseyo nito. Kasi nga, ang mga Pariseyo ay hypocrites. Kaya sinasabi, di ba, woe to you. Sa Bible may sinasabi diyang 7 woe to the Pharisees. Woe to you, kayong mapagkunwari kayo. Kasi nga daw, sila ay humahabol kay Jesus dahil nakakain sila ng tinapay. Kasi nga may ginawang himala si Jesus na nagpakain sila ng maraming tao. So sinasabi ni Jesus, hinahabol niyo ako dahil nakakain kayo ng pagkain, pero may bala kayong patayin ako. Kaya alam ni Jesus. At tinutuligsa nila ni Jesus ang mga Pariseyo dahil nga alam ni Lord Jesus ang kanilang mga nasa isip. Dahil ang gusto ng mga Pariseyo na ito ay hanapan si Jesus ng butas para maipapatay siya, hanapan siya ng butas para may makitang mali sa kanya. Kaya ang mga Pariseyo ay, tawag dito, inggit na. Meron na silang inggit kay Jesus. Kasi nga si Jesus ay popular na sa mga tao, sa lahat ng mga tao ng mga panahon na iyon. Kaya anong sabi ni Jesus sa mga Pariseyo? Ang hanapin nyo ay ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang wag nyong hanapin yung tinapay na masisira. Sabi niya, kundi ang hanapin nyo ay yung tinapay na nagbibigay ng buhay. So sinabi ni Lord Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ang sino mang manalig sa akin ay hindi na magugutom. Ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw pa. Kaya ganun din tayo, ang gusto ng Panginoon sa atin, talagang mag-seek tayo ng buong puso at isipan natin na walang halong pagkukunwari. Kasi nga daw itong pagkukunwari ay katulad ng yeast. At kapag tayo ay merong napagaya dito sa mga Pariseyo na ito, naapektuhan ang buong katauhan natin, nakokorrupt siya. Ang ating mind, ang ating soul, ang ating spirit. At kung meron daw sa loob ng simbahan, sinasabi ni Lord, yung whole batch of dough, sabi niya, ay makokorrupt din. Kaya sinasabi ni Lord, mag-ingat kayo, mag-ingat tayo sa ganoong uri ng mga tao. Mag-ingat daw tayo. At tayo, sinasabihan ni Lord na tayo ay huwag gumaya, kundi magkaroon tayo ng talagang desire na hanapin si Lord ng buong puso at isipan natin. Kasi nga yung ating pagkukunwari, di ba minsan kasi pag nung born again, nung bagong born again pa lang tayo, nagkukunwari tayo, parang pag nasabi ng ibang tao na, yan na yung mga hallelujah, parang, di ba parang may takot tayong sabihin na tayo yung mga born again? May mga ganung pang tayo noon eh. Ako noon, ganun ako. Sa totoo lang, parang ayoko na makilala akong born again. Pero ngayon, yun, isa yun sa pagkukunwari. Kumbaga may takot tayo na malaman na tayo ay mga bagong pero hindi pala tayo dapat magkukunwari sa harap ng tao. Kasi ang Diyos nakikita niya ang ating mga puso. Ang gusto ni Lord, totoo tayo na sumasamba sa Diyos. Totoo tayo mananalig sa Panginoon Jesus. Hindi natin iisipin kung ano ang iisipin ng ibang tao para sa atin. Kundi iisipin natin yung mga bagay na nakalulugod sa Lord. Kahit na isipin ng ibang tao na tayo ay katulad nung naalala ko na ako'y nagtatrabaho pa sa Dubai, sabi niya, sis, hindi ka ba naboboard sa buhay mo? Kasi parang hindi ka na lumalabas, parang hindi ka na nag-ano. Pero sa akin, walang dating yun kasi alam ko ang stand ko. Kasi hindi boring ang buhay ko, kasama ko si Lord. Siya yung ini-enjoy ko sa buhay ko. Kasi dati lumalabas ako yung talagang iba talaga, nagbago talaga ang buhay ko. Kaya kahit anong sabihin ng mga tao, hindi natin pwedeng i-please ang mga tao. Kasi ang tinitingnan ni Lord sa atin yung ating puso. At ang gusto ng Panginoon nga is buong buhay, buong puso natin ibigay sa Kanya.
Kasi ano ang kayamanan natin? Ano ang mapapala natin kung makanta natin ang sanlibutan na ito at mawasak naman ang ating kaluluwa? So yun ang gusto ng Panginoon. We must all, buong puso, buong heart, na tayo ay maghahanap sa Kanya. Ano pa ang hypocrisy na gusto ng Panginoon na maging aware, beware tayo? Sabi ng Panginoon, itong mga hypocrites na ito, itong mga Pariseo na to, hindi lang sila man-pleaser, kundi sila din, sinasabi nila na hindi sila yung man-pleaser, tapos sila ay, ano yung sinabi ko? Compromiser. At pagkatapos, ang sinasabi pa dito, ito daw mga hypocrites na ito, itong mga Pariseo na ito, ay meron silang mga deceptive teaching. Kaya sabi, mag-ingat kayo. So, sino ang kausap ni Jesus dito? Ang mga alagad ang kausap niya. At ganun din, tayo rin ang kinakausap ni Lord Jesus. Kasi sabi, mag-ingat kayo sa mga yeast nitong mga Pariseo. At isa pa sinasabi ni Jesus, na isa pa sa mga yeast ng mga Pariseo ay yun nga daw deceptive teaching. Kasi sabi dito sa Matthew 16 verse 12, then at last, they understood that he wasn't speaking about the yeast in the bread, yun nga daw, natauhan na itong mga disipulo na ito. No, sinabi lang, hindi nyo ba natatandaan, hindi nyo ba nakalimutan, pinakain ko ang 5,000 tao? Hindi yun ang sinasabi kong pampaalsa about tinapay. Ang sinasabi ko, sabi ni Jesus, ay pampaalsa nitong mga Pariseo. At ito nga daw, yung hypocrisy, at ano pa? About yung deceptive teaching nila. So, kung ang mga alagad ay pinaalalahanan ni Lord na mag-ingat tayo, sila sa mga deceptive teaching, tayo rin ay pinapaalalahanan ni Lord, mag-ingat daw tayo sa mga deceptive na mga turuan. Amen? Kasi ngayon, hindi natin na iba na ang mga takbo ng panahon at ito nga ay pinoprosiya na sa huling panahon ay maraming mga deceptive teaching. At isa sa Bible na sinabi ng deceptive teaching na sinabi dito for the Sadducees in Acts 23 verse 3, for the Sadducees say that there is no resurrection and no angel or spirit, but the Pharisees confess both. Ito nga daw, ang mga Sadduceo daw hindi nananalig sa resurrection. Ito naman mga Pariseo, hindi sila nananalig sa resurrection at saka sa walang angel. So, kumbaga tayo pinapaalalahanan ni Lord na huwag tayong gagaya, huwag tayong mahawa kasi ang yeast nga daw ay nakakahawa. Lumalaki, umaalsa. Ayaw ni Lord na tayo ay mahawa sa kanila at makurap ang ating sistema. Kaya ang sinasabi ni Lord, there is resurrection. Mali ang mga katuruan nila kasi sabi ni Lord, I am the God of Jacob, I am the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Isaac. I am the God of the living and not the dead. Kaya tinuligsan niya rin ang mga Pariseo ng panahon na yon. So sa atin, ano yung mga deceptive teaching na pwede nating mag-ano sa atin? Sa internet, napakarami. Hindi natin, kaya sa internet, di ba, talagang maingat tayo dapat na tumanggap sa mga, sa mga internet. Kasi hindi natin alam, may mga ipinapasok ang kaaway. Kung hindi natin alam ang Biblia, nagkakaroon ng transference of spirit kapag hindi tayo rooted sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay pag-aaralan talaga natin. Kasi nga, sa YouTube, sa yung mga maaring gamitin ni Satan, is madideceive tayo sa mga turo nila. Na ang the best way para maging malayo tayo sa mga deceptive teaching na ito is unang-una tayong lahat ay mismo ang magsaliksik ng salita ng Diyos. Kailangan natin na pag-aralan ng salita ng Diyos, kailangan natin i-meditate ang salita ng Diyos, gawin din nating prayer ang salita ng Diyos, at sa ganung paraan, mahihiwalay tayo sa mga maling katuruan. Kasi nga, ngayon is laganap at lalo na ngayon na parating na si Jesus. May mga maling katuruan, kung hindi natin alam ang at mag-aano tayo sa mga internet, hindi natin mamamalayan na may mga spirit kung hindi natin alam ang word ni Lord. Kaya dapat we must be rooted sa salita ng Diyos at lagi nating babasahin ang salita ng Diyos. At the best way nga, ang truth talaga ang magpapalaya sa atin sa katotohanan. Because the only way
na makilala natin si Jesus ay sa kanyang sa mga salita niya. Kaya yung ating pag-aaral ng salita is napakahalaga na babasahin natin ang kanyang mga salita. So yun yung isa pang tawag dito, isang leaven na sinasabi ni Jesus na kailangan daw mag-ingat tayo. At ang pangatlo ay yun nga daw, tayo daw ay mag-ingat doon sa malis at sa wickedness. Ang mga history ay paulit-ulit lang. Ang mga na kamta niya na tawag dito, nakuha niyang mga ari-arian, wala daw itong patutunguhan. Lahat daw ito ay, tawag dito, walang kabuluhan. Parang paikot-ikot lamang ang buhay. Pero kapag tayo ay may relasyon kay Jesus, nagkakaroon na ng kabuluhan ng ating buhay. At kaya ang sinasabi ni Lord, ang whole duty of man ay walang ibang gagawin tayo, kundi dapat nating sambahin, purihin ang Diyos ng ating buong buhay at kaluluwa. Kaya napakahalaga na habang tayo ay meron pang life dito, pag-ukulan natin ang panahon ng Diyos. At ito nga ang sabi, unleavened na tayo. Sincerity and truth. Maging sincere tayo sa Diyos. Kailangan isik natin ang buong puso ang Panginoon. At huwag tayong mag-isip para sa ibang tao, kundi ang isipin natin, ito ba ay nakalulugod sa Diyos? Ito ba ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Mapaparangalan ko ba ang Diyos sa mga ginagawa ko na ito? Yun ang dapat na maging goal natin ngayon na bilang mga Kristiyano na tayo. Isipin natin, ito ba ay magbe-benefit ba ako nito? Mawawalay ba ako sa Diyos kung gagawin ko ito? Kailangan meron tayong mga inaasahan at ang pinaka-goal natin ay bigyan ng kaluwalhatian sa Diyos. So, ngayon na tayo ay pinalalahan ng Diyos, kailangan isaliksikin natin ang isipan natin at ang ating mga puso sa harapan ng Diyos. Meron bang hypocrisy sa akin? Meron ba akong nagawa na sa harapan ng Diyos ay naging hypocrite ako? Meron ba akong nagawa sa harapan ng Diyos na ako ay naging compromise? Saan ba ako nag-compromise sa harapan ng Diyos? Or ako ba ay naging man-pleaser imbes na sa Diyos? So, tayo, let's praise God. At sa harapan ng Diyos, magpasiyasa tayo sa Kanya. Dahil nga, si Lord ang nakakakita ng ating mga puso. Kung meron man tayong nagawa sa harapan ng Diyos, na hindi tayo naging totoo sa Kanya, at nag-compromise tayo sa maraming bagay, hingi tayo ng tawad sa Kanya. Sabi dito, tayo ngayon ay mga unleavened na. Tayo ay na kay Jesus na. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, na sanctify na ang buhay natin. So Lord God, siyasatin mo ang mga puso namin, Panginoon. Nakikita mo po ang aming buhay. Nakikita mo po, Panginoon Jesus, ang mga nagawa namin sa harapan mo. Kung kami po, Panginoon Jesus, ay naging compromise at hindi kami nakasunod sa iyong mga kautusan. Kung kami, Panginoon Jesus, ay nag-divert sa katotohanan, sa pamagitan ng aming buhay, Panginoon Jesus, ay nagkasala kami sa iyo. Patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo kami kung mas pinilis namin ang tao kaysa sa iyo. Patawarin mo, Lord God, kami kung kami ay naniwala sa mga maling katuruan, sa mga tradisyon, at sa mga paniniwala ng tao, Lord God, imbis na paniwalaan ang salita mo, Lord God. Patawarin mo kami sa oras na ito. Humihingi po ka ng tawad, Panginoong Jesus, sa oras na ito. And as a body of Christ, Lord God, hugasan mo kami ng dugo mo sa oras na ito. Bigyan mo kami ng malalim pang pagkaunawa sa iyong mga salita, upang hindi po kami madadivert sa mga maling katuruan, lalo na ngayon na paparating ka, Lord. Give us, Panginoon Jesus, wisdom in everything that we will do. Give us wisdom, Panginoon Jesus, na nagmumula sa iyong salita. Ang dalangin ko, Lord God, that you will continue to give us na desire sa mga puso namin upang maging malalim pa kami sa iyong mga salita. Salamat, Lord God, na kami hinugasan mo ng dugo mo at sa iyong harapan, dalangin po namin kami ay maglilingkod sa iyo na may buong katapatan at magsisig sa iyo ng buong puso at isipan namin at kaluluwa. Ingatan mo kami, Panginoon Jesus, hanggang sa muli mong pagpapunto. Salamat po, Panginoon Jesus, sa mga salita mo, sa katotohanan na hiyag mo sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen.